Alam mo ba, sa likod ng makulay nating kasaysayan, mayroong isang madilim na kabanata na puno ng sakit at katatagan. Ang kwento ng mga comfort women ng Pilipinas. Kamusta? At welcome sa Way Back Wednesday kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay ng ating nakaraan at kasaysayan. Ako po, si Rachel Pulion. Tara, pag-usapan natin ang mga kwento ng comfort women. Ang mga comfort women ay mga kababaihang sapilitang ginawang sex slave ng mga sundalong Hapon noong panahon ng ikalawang digmaan pangdaigdigan. Ang terminong comfort women ay isang euphemism na ginamit ng mga Hapon para itago ang brutal na katotohanan ng kanilang ginawa. Ginamit nila ang salitang ito para magmukhang kaaya-aya ang tunay na kalagayan ng mga kababaihan na kanilang inabuso. Noong World War II, tinatayang higit na 200,000 na kababaihan mula sa iba't ibang bansa ng Asya, kabilang na ang Pilipinas, na naging biktima ng sapilitang prostitusyon ng mga sundalong Hapon. Sila ay kinuha mula sa kanilang mga tahanan, paaralan at komunidad at dinala sa mga tinatawag na comfort station or brothels at pinapatakbo ng mga militar. Ang mga kababaihang ito ay nagmula sa iba't ibang estado ng buhay. Mga dalaga, may asawa at maging mga bata pa. Sila ay nagdusa ng matinding pag-aabuso, kabilang na ang pisikal na pananakit, sexual assault at mental torture. Araw-araw sila ay pilit na pinagsisilbi ang maraming sundalo na nagdulot ng malalang pisikal at emosyonal na sugat na dala-dala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Maraming comfort women ay napilitang manahimik dahil sa takot at kahihiyan. Subalit noong 1990s, nagsimula na magsalita ang ilang biktima upang ilahad ang kanilang karanasan at maghanap ng hustisya. Isa sa mga kilalang comfort women ay si Lola Narcisa Claveria, na noon siya ay 12 taon gulang lamang, ay dumanas ng kalupitan sa kamay ng mga sundalong Hapon. Ang kanyang tapang na ibahagi ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa iba pang mga biktima na magsalita at maghanap ng hustisya. Noong 1993, inamin ng pamahalaang Japan ang kanilang naging papel sa sistema ng mga comfort women at humingi ng paumanhin. Subalit marami pa ring mga biktima ang hindi nakakaramdam na sapat na pagkilala at reparasyon mula sa gobyerno ng Japan. Patuloy pa rin ang kanilang laban para sa hustisya, kahit na ang karamihan sa kanila ay nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Isa sa mga pinakakilalang monumento para sa mga comfort women ay matatagpuan sa Roxas Boulevard, Maynila. Ang Comfort Women statue ay tinayo noong 2017 ay nagsisilbing paalala sa mga sakripisyo ng mga kababaihang ito at sa mga patuloy na lumalaban nila para sa hustisya. Bagamat mahirap kalimutan ang sugat na dulot ng nakaraan, ang kanilang mga kwento ay hindi lamang kwento ng pagdurusa, kundi pati rin ang katapangan at pag-asa. Sa pag-alala at pagrespeto sa kanila, tayo ay nagbibigay pugay sa kanilang formidable spirit at ang kanilang walang hanggang pagmamahal sa ating bayan. Ito ay isang bahagi ng ating kasaysayan na hindi dapat kalimutan, dahil ang kanilang mga sakripisyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa ating lahat. Kung nais niyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang po sa aming comment section at nandun nyo makikita ang lahat ng link, source ng videong ito. At samahin niyo po kami muli sa aming susunod na Way Back Wednesday. Ako po, si Rachel Pulion. At ngayon, alam mo na.
Naiyak po ba kayo? Medyo. Medyo, baba mo na lang. Okay.